Nako, breaking news, panibagong video na nilabas ni Mike Defensor tungkol kay Gutesa, nakakakilabot, no? Marami naghaka-haka ngayon na nasa na ba si Gutesa? Kasi itong video pinakita ni Mike Defensor, pangalawang video nga to kung tutuusin na si Gutesa ay nagsasalita yata dito, no? Pero ang daming haka-haka, patay na yata si Gutesa, no? Wag naman sana, no? Kasi si Gutesa po, mas credible na hindi natin sasabi hindi credible ang 18 Marines. Mas credible siya kaysa sa 18 Marines. No? Kasi may mga maaring yung cellphone niya, maaari talagang siya makapagtuturok at talagang siya yung kumbaga sa lahat ng mga naghahatid ng mali-maleta, siya yung pinagkakatiwalaan talaga siguro, no? Kaya tinrabaho talaga si Gutesa, no? Magugulat kayo dito sa pahayag ni Mike Defensor. Ito yung sasabi nila na si Mike Defensor anya nagka-problema yung asawa niya sa NBI, si Kasuhi mo. Hindi naman siya may problema noon asawa niya. Ha? Asawa niya may problema noon. Ibig ko palang sabihin yung asawa mo nangabit, ikaw masama na. Dito to, halimbawa, asawa mo, ha? Asawa mo na agawa ng kasalanan sa mo, parehas yung owner yon. Hindi si Mike ang kinasuhan yung asawa kasi siya yung pero si Mike Defensor hindi. 'Di ba? Kaya so ibig sabihin, although kasama rin siya kasi asawa niya yon, pero hindi mo pwedeng i-discredit yung sinasabi niyang 18 Marines. Kasi ang hirap sa mga bangag vloggers, ha? Kapag ikaw, natuklasan nila may ginawa kang kasalanan kahit isang piraso lang, hindi ka nila paniniwalaan. Halimbawa, tumutulong ka sa 18 Marines, no? Ako, tumutulong ako sa 18 Marines. Tapos, nabalitaan nila, yung bata pala ako, sinagot-sagot ko yung lola ko. Ay niya, yan si Munting Kaalaman, lapastangan niya sa lola niya, huwag niyang paniwalaan yan. Yun, doon sila pumupuntos sa mga nakaraan ng taong ginawa. Di ba? Ganyan sila. Pag wala makita sa isang tao sa kasalukuyang ginagawa niya ngayon, sisilipin yung mga nakaraan, bubutasan, nasabihin, ang sama mo pala dati. Dati ka pala may bisyo, dati ka palang adik eh. Yun, doon sila babatay para maniwala sila sa tao. Ganyan yan mga yan. Kulang hindi mo kaya pagpasensyahan to mga to eh. May mga tao talagang tinatawag na mangmang. Nasa Biblia yan. Ito, si Mike Defensor po, naglabas po ng video dito. Pasensya nyo na kasi cellphone lang ginamit niya. Pero kung ako sa kanya, hindi cellphone ang gagamitin niya. I-convert ko to sa audio, sa magandang screen para marinig ng sambayan ng Pilipino. No? Ito, pahingan nyo po. Mayong adlaw, I will not be answering any... Hindi pala to. Ano ba to? Si Kitty pala. Hindi ako papayag na yung nangyari dun sa kay Sergeant Cortesa ay mangyari sa 18 Marines. Bilang panawagan na rin Nako. muli sa ating gobyerno. Mayroon talagang nagmamastermind dyan, nagmamanipula, na kontrolin lahat ng tao na lalabas, nalilitaw. Particular kay Ombudsman Boying Remulla na ginamit na niya yung affidavit ni Sergeant Cortesa. Nananawagan ako na tulungan na. Total naman technically, kasama na ninyo si Sergeant Cortesa. Yung kasong inilalaban ninyo ay galing sa makapananalita ni Sergeant Cortesa. Ang 18 Marines, katulad na nabanggit ko, nagtatago naman sila, maingat, pinoprotekta ng pamilya, pero nung kay Sergeant Cortesa, hindi ganun yung nangyari eh. So I have here yung video clip ng phone call nung asawa niya. Ang nangyari was, may tumawag, kasi nung hindi nadadalo Sergeant Cortesa, may lalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So, ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. At nagsasalita Sergeant Cortesa. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong gipitin si Sergeant Cortesa. Pero ngayon naman, na ginamit na ng gobyerno yung kanyang affidavit. Sana naman... Kung talagang kayong mga vloggers kayo, kasi ang nagtatanggulo naman ang nagdi-discredit naman sa mga kay Gutesa, pati sa 18 Marines, yung mga vlogger at ibang congressman, yung mga ibang pinklawan, no? Pero mismo si Boying Remulla, ginamit ito para kasuhan si si Martin, tama? Ginamit ang pahayag ni Gutesa at ng 18 Marines. So kung ginamit pala nila Boying ang 18 Marines, alin doon ang ginamit nilang pahayag ni Gutesa para kasuhan yung si Martin? Tama? Dapat kung talaga pipili lang kayo ng alinman doon sa sinabi ni Gutesa, gustuin nyo nang imbestigahan si Gutesa kung ano talaga. Para malaman namin sa bayan ng Pilipino. Di ba? Kasi para nangyayari, tinatago nyo sa amin bawat pangyayaring ginagawa nyo eh. Di ba? Again, apila kay Ombudsman Boying Remulla
bigyan ng protective custody, hanapin at bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Gutesa at ang kanyang pamilya. Ito, papakinggan natin ang video na pinilay ni Mike Defensor. Sabi niya kasi, di ba, nababasa ko sa comment section, mukhang patay na daw yata, pinatay na nila. Ginurgur na. Gutesa, ginurgur na. Gurgur na. Hindi natin alam yan. Hindi natin pwede sabihin patay na si Gutesa. Kasi ano na eh, ang tagal na nawawala eh. Mula pa nang lumabas kay Marcoleta, kay Senator Marcoleta, si Gutesa hanggang ngayon, hindi pa papakita eh. No? Walang paramdam kahit isa. Hindi natin alam kung ano ba nangyari, tinakot ba siya o kung binayaran lang siya para manahimik, sana mandiyan pa yan. Di ba? Sana kung binayaran siya para manahimik, sana nagsalita siya. Nagsalita siya laban sa talaga, ay, inutusan lang talaga ako, dapat kinumpirma niya sa live. Kaso wala eh. Pala isipan ko nasa si Gutesa eh. Di ba? Pansin niyo ba yan? Lahat na lang nawawala. Lahat pinapatahimik. Kung hindi nawawala, nagtatago, hindi na kinakasuhan. Oo, di ba? Si binubutasan lahat. Ano ba namang klase yan? Kayo na puso, huwag niyo na sundin yung galit na kayo kung galit sa mga Duterte. Galit na kayo kung galit kung kayo ng kulay. Pero yung sitwasyon ang basahin nyo. Yung sitwasyon ang basahin nyo. Kapag ba nagugutom ka, sasabihin mo, kasi mga DDS, kaya ako nagugutom eh. Hindi, kaya ka nagugutom kasi natural ng kalikasan yon, natural ng katawan mo na magutom. No? Ibig sabihin, anong gagawin mo pag nagutom ka? Hindi kakain ka. Pag nauho ka ba, kasalanan ng Duterte yon? Hindi. Uminom ka na ng tubig. Di ba? Kapag ba ikaw nilagnat dahil sa nagpaulan ka, kasalanan ng Duterte yon? Hindi. Kasi nagpaulan ka eh. Ano gagawin mo? Pahinga ka, uminom ka ng gamot. So tanong, ito ipapasok ko. Kasalanan ba ng Duterte nang sila 18 Maris iimbestigahan? Hindi. Natural na dapat iimbestigahan mo lang. May masama ba doon? Wala naman eh. Ayan na, pakinggan nyo. Lalakasan ko Okay, sis Larissa. Okay. Yes. Ayun. So yan o, telepono. Yan. Ayan. Sabi nila, gawa-gawa daw ni May Defensor yan. Ay, mga vlogger talaga, no? Ito, guys, yung si Pinoy Canada, guys, may gawa-gawa na naman sila. Talagang, talagang ang tanda-tanda na niya, lumaki siya ng ganung kamangmang. Sipin mo, gagawa ba sila ng ganito? Di pag inimbestiga niya, mapapahamak lang sila. Di sayang pagod ni Mike. Ang laki ng gastos niya rin dyan, gasolina, sa 18 months para sa travel, baka pinapakain pa nga niya yan eh. Hindi yan mga bugok para gawin yan, para pekiin pa yan. Kung ang NBI natin magagaling, huwag nyo mamalitin ang NBI din. Kahit pa paano magagaling yung mga yan, magaling mag-detect yung mga yan. Di ba, isipin mo, si Mike Defensor nga, di ba, yung asawa, na detect pa dun eh. Di ba? Magaling yan. Ikaw isipin mo, pag naglabas ng peking atong video, iimbestiga ng NBI. Uy, kakalkalin yan. Iimbestiga yan at napakadali sa isang forensic na identify. Ako nga lang eh, tapos lang ako ng IT pero nagmaster ako ng konti sa design at nagtest ako sa programming. No, ibig sabihin, bago ako mag-test, kinabisado ko muna lahat ng program at sumubok muna ako ng maraming program na yung mga binary code, mga ganyan, na kaya kong mag-detect, kaya kong mag-identify ng peki o hindi ang video kahit sa panahon ngayon. Di ba? O ako lang yan, hindi ko naman ako masyado eksperto What if pa kayo mga eksperto na dyan, na pag sinaksak sa program ng computer yan, tutunog yung computer, malalaman kung talagang edited. Makikita, madedetect. Pati yung program ng cellphone na yan. Ganun kadali sa forensic mag-detect ng peki ang video, hindi. Pero ba't di nila ginagawa? Kung bunga nga ng mga vlogger na sasabi na peki yan. Lumilipat pa. Pakinggan nyo mabuti Cellphone. Lumilipat pa.
Hello. Ayan, ito ka na. Matulog ka na? Ano yan? Ano dyan sa kwarto? Ha? Nakasama mo. Naginig siya, naginig. Tumawag si Kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na videoan ka para may record. May record kasi, record namin. Yan. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa ng ikaw o sila? Sila. Pinari ko daw na. Sabi-sabihin? O sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, i-join ako ng nakaraan araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi mo totoo. Na hindi na si Maclean na pati si Defensor. Ayun, no? Idinidi nila si Marcoleta at si Defensor. May siningit sila sa affidavit ni Gutesa. Oh. Na sinabi nila doon sa statement na pinanakuhan ako ng pira, mamayanan ako. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Maclean. Alam mo kasi sa panahon ngayon, tapusin mo natin. Sorry. Yun lang mo nakalagay doon, ayaw mo dapat normahan. At hindi naman ako gumawa ng statement dahil sila naman. Nababasa nyo ba? Pakinggan nyo na mabuti kasi hindi sa akin tong audio na to sa kanila yan. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang yan. Yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yun? Sa pinakahuli? Hindi na sana yun. Gitna? Dahil sa natin yung kita ko na tapos may uto. Hindi ko na-pera. Ba't ang haba naman? Sila po ako eh. Pero yung affidavit mo nung una, nandun pa yon. Wala yun, ibang Bago na Ay, yung may... ginawa. Yung ibang-iba daw yung affidavit niya ng una sa pahayag kay Senator Marcoleta kumpara dito sa ginawa na gusto ilaglag sila Marcoleta. Kumbaga dito, may nag-utos sa kanya ilaglag si Mike Defensor sa si Marcoleta. Sipin mo grabe yung pag-uugali ng mga to. Ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Nung pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila binabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Idadali daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Tama. Sige. Yun yung sabi. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Alam mo kasi Sir Gutesa, lakasan mo naman loob mo. Talagang alam mo, si Senator Marcoleta lang talaga malakas ang loob eh. Oo. Hindi nyo kaya si Senator Marcoleta, malaking pader ang babanggain nyo, sabihin ko sa inyo. Kakarampot lang kayong babangga, maniwala kayo sa akin. Sa tapang ni Senator Marcoleta, magsama-sama na kayo. Ewan ko kung kaya yung tapang ni Senator Marcoleta, hindi nyo kakayanin yan. Maniwala kayo. Magsama-sama na kayo sa katwiran. Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo, wala na magbubulo dyan sa inyo. Wala na nang gugulo sa amin Kaya nga. Sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa'yo ng nakaraan, gusto ko naman bulong-bulong na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog. Mag-ano ka muna. Alam mo kasi Bago ka matulog, meron ka mga marigang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Kawawa naman din makatulog, di makakain.
gulong-gulo isip. Naparalisa dahil sa takot. Ako, hindi ako matakot sa mga to. Parang si Senator Marcoleta. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, i-text mo agad sa akin. Kung yung sakali man, papantayin mo lang sila doon, may hearing ng order, papantayin mo na lang sila sa city. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Plano nila sa akin eh. Ayaw kasi bigyan ng protection si Gutesa eh. Hindi naman mayaman si Gutesa para proteksyon ng napakaraming mama na tao. Hindi naman pwedeng proteksyon ni Marcoleta to. Di ba? At ni Defensor. Kasi lalabas bias. Di ba? Kailangan sa sarili niyang kalooban. O kaya gobyerno magproteksyon sa kanya. Kaso ayaw eh. Ayaw intindihin siya eh. Kaya, Nakita niyo? Napakalinaw oh. Yung ba gawa-gawa yun? Ha? Ba't ayaw niyo kumpirmahin kung talagang gawa-gawa yan? Sige nga. Pag sinabi mong peki ang isang bagay, dapat kailangan mong patunayan na peki yung isang bagay na yun. Hindi lang sa pamamagitan ng ebidensya. Sa pagsusuri mo. Halimbawa, yung gold, nagsanla ka ng gold. Sinabi sa'yo na may-ari ng pawn shop, ay peki yan, sir. Anong katunayan mo? Hindi pwede bang bibig lang? Basta peki yan. Hindi. Ang gagawin niya, iis-is niya yun. Tapos tutuluan niya ata ng parang chemical. Pag hindi ata bumula yun, sir, tingnan mo, hindi ginto, sir. Peki yan, sir. Plated lang, sir. Plated. Hindi siya ginto. Pinatunayan sa'yo, yung ginto na hawak mo, na peki. Sa pamamagitan ng mga kaparaanan niya. Hindi verbal lang. Nasalita, ay peki yan. Ang ganun din ng video na to. Hindi pwede sabihin, ay peki yan, invento lang nila yan. Anong katibayan mo? Kailangan may katibayan ka na peki yan. Hindi yung haka mo lang. Ay, halata naman, peki yan. Kasi kita mo naman, sila Mike Defensor, may kaso. Bumabate ka na sa gusto mong batayan. Hindi ganyan. Di ba? Doon. Checkmate kayo dito kay Senator Marcoleta. Nakakakilabot tong video na to. Alam mo, hindi to biro. Huwag nyo maliitin tong sitwasyon na to. Oo. Mas matindi pa to sa nangyayari ngayon sa inimbento nila kay Sara Duterte. Mas ito talaga credible to. Ayaw nila imbestigahan eh. Yung kay Sara, inimbestigahan nila, tapos na inimbestigahan si Gutesa. Ito, partida, ayaw nila imbestigahan. Isipin nyo kung gaano katotoo to. Last year. And that was the last conversation of the wife, Sergeant Gutesa. Kasi nag-worry ako sa kanya, hindi ko siya nag-worry ako, hindi ko nakikita. So, sabi nung isang kasama, I think kaya sinabi, di ba, nung si Kuya, kung pwedeng record ninyo. And confidentially, nasend sa akin. Sinend niya siguro dun sa isang kasama niyang ex-marine. So parang sinasabi na ito, buhay naman. Except, kung napansin nyo, ang sinabi niya, di ba, hindi ko lang kung palalabasin ako. Pag pinalabas ako, paalalayan niyo ako. Yun yung Senate hearing dapat na hindi natuloy. Ako ito yung dalawang senador, ayoko muna magbanggit ng pangalan ko sino, hindi ako sigurado, pero nababasa ko na sa mga post niya. Mga senador, dalawang senador, na nangungwestiyon na sa nangyayari ngayon sa panahon ngayon. Tila yung nasa majority na senador, mukhang babalitad na. Sa tingin ko, mangyayari dyan pag napikon yung dalawang senador, at iba pa, kasama yung kapatid ni Pia Cayetano, si Pia, kasama si Camille Villar. Pag napikon niya mangayak, magkakaroon ng kudita sa dyan sa Senado eh. Tatanggalin yung SP na yan eh. Totoo lang. Yan ang nakikita ko Ito story na naman to, batay doon sa dalawang senador na nakikita ko, na ayoko mo nang pangalanan yung dalawang senador, pero nakikita ko sa post nila, verified post nila, na nagpo-post sila ng parang bakit ganito nangyayari sa panahon natin, parang di ba? Hindi katulad ng Pink Lawan, nagmamasid hanggang ngayon. Ang tinatalakay nila, yung gusto nilang talakayin lang, hindi yung problema sa panahon ngayon. Di ba? Yan ang mga ugay ng mga Pink Lawan sa mga senador dyan.
No? Kaya dito, pwede magkaroon ng kudita eh. Ikudita na yan, yung mga yan. Para si Senator Marcoleta mabalik na sa Blue Ribbon, matuloy na lahat ng investigasyon itong makulong na dapat makulong bago maupo si Sara. Alam niyo bakit? Kasi pag si Sara naupo na, sabihin ko sa inyo, hindi maganda tignan. Bakit? Dahil sa dapat sa pag naupo sakali si Sara sa 2028, dapat ang asikasuhin niya yung bansang Pilipinas. Mangyayari, pag upo ni Sara sa 2028, ang aasikasuhin niya, yung mga kurakot. Kumbaga, mauubos ang oras ni Sara Duterte sa kakaasikaso dito sa mga kurakot ito para maipakulong. Sayang ang oras, sayang ang panahon. Maliit ang 6 years kumpara sa kahirapan ng Pilipinas. Sabihin ko sa'yo, napaka-iksi ng panahon na yan. Kailangan bago pala maupo si Sara, malinis na itong mga to para pagdating sa 2028, magwawalis na lang. Magtatapon na ng basura. Yun lang yun. Kung palalabasin ako, sabi, sige, may contact na kami sa loob and hindi ka namin papalabasin na. Grabe. The plan then was, pag pinalabas siya, hihilahin namin siya sa office ni Senator Marcoleta. Isisecure na muna namin siya. Grabe. That was the plan then. Pero yun nga nangyari, hindi lumabas. Hindi siya napalabas. So, diba yung sinabi doon, number 1, inibang affidavit at ang sinasabi na bayaran ka ni Marcoleta at ni Defensor. And that number 2, wala kang delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Kaya, ito yung panawagan ko ngayon. For the longest time na nahimik ako, tinitiis ko yan kung ano yung ginawa nila kay Gutesa. Pero ngayon naman, ginamit na ninyo sa kaso. Kasama nyo na sa kaso, sinabi nyo na yung mga sinasabi niya ay sangkap doon sa final kay Speaker Martin Romualdez, and nananawagan ako kay Ombudsman na kung maaari, within his authority, within his sphere of influence, ay maprotektahan na. Makuha si Sergeant Gutesa, mapalabas na at maprotektahan siya at ang kanyang pamilya. Dahil ang paniwala ko, Wilson, kung siya lang, hindi matatakot si Gutesa. Kung siya lang, hindi atras. Pero, again, narinig nyo naman, di ba? Sabi, titigilan na kayo. Sinabi niyang kaso, aatras yung kaso sa'yo, yun yung kaso sa affidavit na i-file sa Manila. Na sinabi doon na siya ang kakasuhan pa. So, yun yung binabanggit doon. So, again, thank you sa inyong lahat for that opportunity. Kasi ngayon ko lang ito nilabas. First time. And I hope that this will help Gutesa and his family dahil, again, siya ang kakampi ng ombudsman sa kasong to. Tama. Tama. Hindi, pati 18 Maris, di ba? Di ba 18 Maris, doon kumuha ng pahayag si 18 Maris para kasuhan si Martin? Oh. Para patibayin lalo, kasama si Gutesa. Di ba? O ano hinihirit ng mga bangag vloggers? Na si Gutesa, peke, nagawa-gawa ng bayaran. Kung bayaran pala si Gutesa, bakit si Ombudsman kumuha ng pahayag kay Gutesa para kasuhan si Martin? Di ba? For the record, sir, buhay po ba si Gutesa o hindi? Ang last na nakuha kong information, ang sabi nila is buhay. Nako, buhay pa pala, buhay pala. Hindi pala ginurgur nila. Sabi kasi ng mga nasa comment section, gurgur na daw eh. Sana imbestigahan to kasi malaking ano to eh. Sana yung mga kapulisan natin, kung mabigyan ng authority, agad yung agapan ito. Agapan nyo kagad to hanggat maaari, puntahan nyo sa bahay. Kamustahin nyo. Kasi ganyan naman talaga di ba? Trabaho natin sa Pilipinas eh. Ganyan naman natin ang katungkulan ng gobyerno natin, di ba? Tayo, mahalin tayo ng gobyerno natin eh. Anak ng tete, hindi tayo nakakaramdam ng pagmamahal sa gobyerno na to eh. Di ba? Ang binibigyan lang yan, yung mga naghihirap, yung mga binaha, nasunugan. Kung hindi ka pala sunugan, hindi ka pupuntahan ng gobyerno eh. Hindi umaramdaman yung pagmamahal na kuno na sinasabi nila eh. Di ba? Nalidol, o tulungan, ayuda, oil subsidy, o mamigay. Sabi, mahal namin kayo mga driver, mahal namin kayo. Bugok! Kung hindi pa nagkaroon ng fuel oil crisis, hindi nyo tutulungan yung mga yan. Kaya huwag yung sabihin, mahal nyo yan. Nila, kasi Diba, nasunugan. Isang bari nasunugan. Sabi nila, mahal nila yun. Parang sabi, mahal nyo yun. Nasunugan na, mahal nyo na. tama daw yung pamilya. Kung saan, hindi ko alam.
pag talagang mahal kayo, ha? Tayo, tandaan nyo, ang isang anak, kapag mahal ng isang magulang, ha? Nilamok, hindi pa dadapuan yan, yung anak niya. Maniwala kayo sa akin. Pag ang tatay at nanay mahal na mahal niya ang isang anak niya, sambahayan niya, ha? Ni yung gate niya, ilalak niya, baka paggabi, pasukin tayo anak. Ha? Hanggat maaari gagawa ng paraan niya para maprotektahan ng anak niya. Kahit ang pusa, ganun din ang mga leon. Pinoprotektahan niya ang anak niya na huwag makanti dahil yun ang tunay na pagmamahal niya doon sa kanyang siyasakupan. Ganyan ang tunay pagmamahal. Ano ibig ko sabihin? Kapag mahal mo Pilipino, hindi mo papayagan na yung mga kriminal na gurgurin yung kada dalaga, dalagita, umuwi, galing eskwelahan, ginurgur, hinold up, natagpuan doon sa estero. Ang dami niyan, ha? Wag na lang yung mga aksidente, wag na lang yung aksidente, aksidente lang yun eh. Wag lang yung mga away-asawa. Binaril si yung tatay, binaril si tatay, tatay binaril sa anak. Away pamilya yun, wag na lang yun. Yung mga addict na lang, ha? Biruin mo, hinold up, kinuha, kinorner, ginurgur, tinapon, dalawa nagja-jogging, alam mo yun, ganun eh. Hindi na nakauwi yung dalagita, ilang taon lang yun, ha? Anong ginawa? Ginurgur nila, tapos pinagsaman, alam mo yun? Sipin mo ngayon, kung talagang mahal mo Pilipinas, hindi mo papapayaang ganun yun. Tutugisin mo yun. Isipin mo si Isko Moreno. Isko Moreno na lang. Ha? Pinagmamalaki ko si Isko Moreno. Anong ginawa niya sa Maynila? Ha? Sige mo, pag may kasalanan, hahanapin niya, hahulugugin niya buong Pilipinas. Bakit? Mahal niya constituent niya eh. Kasi ginagawa niya yung trabaho niya kasi pasahod siya ng taong bayan. Di ba? Ganun din yung sa buong Pilipinas. Kung talagang mahal mo taong bayan, gagawa ka ng isang matinding paraan na mas matindi pa doon sa ginagawa ng mga kriminal para sila masugpo. Kasi naniniwala ako, akin lang to, huwag niyo i-adapt ha. Naniniwala ako, ang mga kriminal na to, hindi mo kayang sugpuin kung hindi ka gagawa ng isang bagay na mas matindi pa sa kanilang ginagawa. Tatandaan mo yan, hindi magbabago yung mga yan. Kailangan, gagawa ka ng isang bagay na mas matindi pa doon sa ginagawa nila para sila magbago, para sila matakot. Kapag wala kang maisip na paraan para mas matindi pa doon sa bagay na ginagawa nila, hindi sila matatakot sa'yo. Paulit-ulit nilang gagawin yon sa mga tao sa sambayan ng Pilipino. At sasabihin mo, mahal mo Pilipinas? No way! Hindi mo mahal ang Pilipinas. Ni paraan niya, hindi mo magawa. Biruin mo ako, vlogger, naisip ko yan. Ha? Naiisip ko yung mga ganyang kaparaanan. What if pa kaya? Sabi ko nga di ba, alam niyo yung Grab apps? Di ba, pag ikaw lang magbubuka ng sakya, kahit nasa mall ka, nasa ilang sulok ka ng Pilipinas, pag nag-book ka, di ba, may darating sa yung mga sakyan. Alam nyo, di ba? Alam nyo? Alam yan, di ba? Okay, mag-ano na lang ako, papapick up ako sa motor. 15 minutes lang, dyan na eh. Pipick upin ka na niya kahit nasa lugar ka eh. Ano ka lang, open mo lang yung open mo lang yung location mo eh. Tama? Bakit hindi sila gumawa ng isang tracking ng mga ito, suggestion ko lang ba't di ko maisip ang gobyerno gumawa ng isang apps na para halimbawa ako, nasa isang bahay ako, may mga siga dyan sa labas na ako'y pagsasamantalahan na, corner na ako, pindutin ko lang yung apps, sitit, tutulog doon sa mga pulis, darating yung pulis sa location mo. Bakit walang ganun? Nagawa nga ng mga apps ng mga yung Grab ba yun? Nagawa nga nila eh. Di ba? Bakit hindi gumawa na parang sa mga pulis naman, pag ano mo sa cellphone mo, pag ano mo, easy to pagbukas mo, pindot ka agad location. Titit, madidetect ka. Emergency. Darating yung mga pulis within 10 minutes. Andyan sa lugar mo. Yung mga nagpapatrol, pupuntahan ka. Ano yun? Sino yun ang nasakit sa'yo? Yun, huli ka agad. Di ba? Kahit nasa nasa malayo ka. Dalagita, umuwi. Ano yan? Wala na. Ang dilim-dilim. Anong gagawin ko? Oh, hindi. Igano mo. Pindutin mo. Please, may nasunod sa akin. O, hinila ka ng mama. Halika dito. At least nakapag-book ka na ng pulis. Darating na sa yung pulis. Yung cellphone mo, yung location na detect. Ayan na. O, edi rescue na. Ba't di naisip yun? Ako naisip ko yun. Hindi ako leader Vlogger lang ako Ba't di naisip yun? Ewan ko may ganun ba? Baka kasi gamitin sa masama eh. Hindi, kung gamitin sa masama yung trip like, kulong nyo. Halimbawa ako, wala naman nang ginagawa sa akin. Ginamit ko yung police na apps. Halimbawa, police na apps, ginamit ko. Pinapunta ko yung mga police, wala namang krimen. Oh, sir, wala palang krimen, sir. Ba't na pumunta ka? Ba't pinapunta kami? O, ikulong yun, hulihin yun, lagyan ng kaso. Diba? Naman, kung talagang gusto niya, may paraan. Pero I'm sure, hindi din siya abroad. Kasi makikita naman sa records kung nag-abroad eh. Oh. So you don't know, sir, who is responsible
Exactly. Hindi ko alam. Hindi ko alam. But Napaka, definitely, Secretary de Tesor, gobyerno ang may hawak. At then, you don't know necessarily kung ano yung exact na agency or unit, pero gobyerno po ang may hawak. Nare-recall ninyo before ang kiniklaim ko Marines? Yeah, I was standing by that word. Although ang problema ko kasi, delayed ako eh. What do I mean? Pag sinabi kong nandito siya, wala na siya doon. Pero galing siya doon. Diba? Pag sinabi kong mukhang nandito na siya, so, kasi yung information na nakukuha ko, hindi naman mabilis eh. Hindi naman siya ang kausap ko kaagad or the family. grabe, parang suspense na to. Grabe, ano pa necessary ay tanong kaya. Yes. Di ba before kumarap po siya doon kasi, paano po siya sino po kumuha sa kanya tinapos sa lugar? Oo. Paano po nangyari? Ano legally ang process? Paano siya Kasi nawala? ang nangyari doon, Wilson, when we were Yes. talking, nakaupo kami eh. Oo. Binasa niya yung kanyang affidavit. Tapos sabi Oo. ni Senator. Marcoleta, Oo. sabi, Sarge, ilagay mo doon sa huling provision Oo. yung protective custody. So sabi niya, okay. So kung panoorin niyo yung Senate hearing, sinabi niya na umiling po ako, Oo. nabigyan ako ng proteksyon Oo. ng Senado. Nung in the middle of the hearing, na pinapanood ko siya, nagulat ako, ang sabi na niya, hindi ko na ho kailangan ng proteksyon ng Senado o proteksyon ng DOJ. Diba ganun na yung nangyari? Tapos sabi, tinanong siya ni Senator Bato, Oo. sabi, iba talaga yung Marines. Oo. From there, alam ko napunta siya sa Marine Compound. Kasama nung MC2. Sa pagkakalam ko ha, MC2. Oo. Pagkatapos nun, wala na. Wala na. Hindi. In fact, paglabas pa lang ng Senate, wala na akong alam. Hindi ko na siya namomonitor. Bigla na lang magpaparating ng balita. Pinapasabi sa inyo, ho, nandito siya sa ganito. O pinapasabi, nag-save siya dito. Mga ganun na lang. Hindi wala pong information kung sino kumuha sa kanya, saan siya dinala, paano siya Okay, ang Ay, kwento, legal. mukhang ang kwento is, nung una, totoong proteksyon. Protect by his former na mga kasama at saka yung unit niya. Okay. And then later on, naging detain na. Na-detain na siya. Pero madaming transfer ha. Hindi lang to isa o dalawa. Pero last update yung wala kang alam po. One. Saan siya exactly? Buwan na. Last update ko, buwan na. So, wala ka namang communication sa pamilya. Wala. Wala talaga. Walang siya. Hindi alam kung ginurgur na o ano eh. Asa na ba talaga si Gutesa? Yan ang katunayan na hindi hawak nila Mike yan. Kasi kung hawak nila Mike yan, sabi, hawak nila Mike si Gutesa, ba't ayaw ilabas? Ano ayaw ilabas? Wala nga eh. Saan nilabas na yan? Ano ba kayo? Kung ano yung whereabouts niya. Noong December, nagparating ako dun sa asawa. Sabi ko, pwede bang ilabas ko na to, mag-file na tayo. Ang sabi ng asawa, natatakot siya para sa buhay ni Gutesa. Baka mamaya, pag may lumabas na mga ganito, o lumabas na kung ano man, talagang mapahamak na ang buhay ni Sergeant Gutesa. Grabe. Dapat talaga yung bahay niya lagyan ng ng bodyguard. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa inyo. Isang makabulang talakayan. Paalam po sa inyong lahat.